Hinamon ni Pangulong Rodrigo Duterte ang media na kalkalin ang gimano'y mga irregularidad ng nakaraang administrasyon. Partikular niyang binanggit ang pagpapatupad pa rin daw ng DAP o ng Disbursement Acceleration Program kahit pa idineklara ng unconstitutional ng Korte Suprema ang ilang probisyon nito. Matatanda ang kalaunay pinayagan ng Korte Suprema na ipagpatuloy ang mga proyektong napondohan na ng DAP bago pa ilabas ang kanilang desisyon. May report si Ian Cruz. Himoto kahapon ni Pangulong Rodrigo Duterte bakit ang administrasyon lang daw niya ang parating binibira. Kayong mga media ngayon, bakit ang gobyerno lang bakit inyo kalkalin si Abad? Anong nagawa na Abad? Si Pinoy, despite of a constitutional ruling na bawal yung DAP, they continued to do it as if it was nobody's business. Ang Disbursement Acceleration Program o DAP na tinukoy ng Pangulo ay ang mekanismong ipinatupad ng nakaraang administrasyon para mapabilis ang paggasto sa pondo ng gobyerno at mapalakas umano ang ekonomiya. Sa ilalim ng DAP, pinondohan ang ilang proyekto ng gobyerno gamit ang savings at mga hindi nakaprogramang pondo. Ayon sa Department of Budget and Management o DBM, sa ilalim ng DAP, mula 2011 hanggang 2013, mahigit 144 billion pesos ang pondong ipinaluwal ng gobyerno. Sa kabuuan, umabot sa 116 na mga programa ang naaprubahang mapondohan sa ilalim ng DAP. Pero noong July 1, 2014, idineklara ng Korte Suprema na labag sa saligang batas ang ilang probisyon sa ilalim ng DAP. Partikular sa mga idineklarang unconstitutional ay ang paggawa ng savings bago pa man matapos ang fiscal year at ang pag-withdraw sa mga pondong ito para sa mga implementing agency. Unconstitutional din ayon sa Korte Suprema ang paglilipat ng savings mula sa isang sangay ng gobyerno papunta sa ibang sangay at ang pagtatalaga ng pondo para sa mga proyekto at programa na hindi naman nakadetalye sa General Appropriations Act o pambansang budget. Kalaunan, minodify ng Supreme Court ang kanilang desisyon at pinayagang ituloy ang mga programa at proyektong napondohan ng DAP bago ilabas ang desisyon ng Korte. Pero si Pangulong Duterte tila desididong balikan ng isyong ito. Banta pa niya. Ngayon, gusto ko nang ilabas lahat yan. Lahat. Pati yung sila Trillanes, yung DAP nila, lahat, ilabas ko. Ilan ang natanggap nila? Paano nila nagastos? Sagot naman ni Senador Antonio Trillanes IV, lahat ng proyekto niyang pinondohan ng DAP ay inaudit ng Commission on Audit at nakalathala rin sa kanyang website. Hamon pa ni Trillanes sa Pangulo, ilabas ang gusto niyang ilabas. Kasama na rin daw ang 2 bilyong pisong bank deposits ng Pangulo na ninakaw umano mula sa kaban ng bayan. Sinisikapang kunin ng GMA News ang panig ni na dating Pangulong Aquino at Budget Secretary Butch Abad. Noong isang buwan, may nakitang sapat na basihan ng Office of the Ombudsman para kasuhan si Abad ng usurpation of legislative powers dahil sa DAP. Pero ibinasura ang iba pang asunto laban sa kanya. Sina dating Pangulong Aquino at dating Budget Undersecretary Mario Relampagos na absuelto naman. Ian Cruz, GMA News.